Biruin mo? At ang sabi pa sa kanilang Biblia, si Jonah ay nanalangin sa loob ng tiyan ng balyena. Nagdasal pa, nagpaterapa pa. Masya Allah, talagang buhay nga. Biro sa loob ng balyena, nanalangin pa. Talagang buhay, miracle. Ha? Pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi na nasa loob ng tiyan ng balyena si Jonah. Ano ba mangyayari sa tao pag ikaw ay nasa loob ng 3 araw sa loob ng tiyan ng balyena? Patay ka na dyan, tunaw ka na dyan. Ha? Idudumi ka na lang ng balyena. Taki ka na lang doon paglabas mo. Pero ang tanong dyan, pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi, ano nangyari kay Jonah? Iniluwa siya ng balyena. Sa mismong pangpang na malayo sa bayan ng Ninive, buhay. At ipinangaral niya ang salita ng Diyos at nagsisi ang bayan ng Ninive. Yung pong sinabi ni Kristo na tanda ng kanyang pagiging propeta. Ang sabi ni Kristo, kung papaanong si Jonah ay napasa tiyan ng balyena ng 3 araw at 3 gabi, ganun din naman ang anak ng tao ang tinutukoy ang kanyang sarili ay mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Isang simpleng bagay na sinabi ni Kristo. Hanggang ngayon, milyon-milyong mga mangangaral na Kristyanismo, mapapare, mapapastor, mapaministro, na iba-ibang sekta ng reliyong Kristyanismo, hindi pa rin nila maunawaan na sinabi ni Kristo? Napakasimple. Sabi niya, kung paano nangyari kay Jonah, ganun din naman sa akin. Ano ba nangyari kay Jonah? Namatay po ba siya? Sigaw ng lahat kahit ng mga Kristiyano ito, buhay! O, kung ganon, kung ano nangyari kay Jonah, ganon din ang mangyayari kay Kristo, buhay! Ha? Hindi siya mamamatay ng 3 araw at 3 gabi. Bakit sinabi ni Kristo mapapasa ilalim ng lupa? Ang hindi nila maintindihan yung tinutukoy ng lupa. Ang ibig sabihin ni Kristo doon ng lupa, hindi lupang material ang tinutukoy. Tao yun. Bakit? Sapagkat ang tao ay nilikha mula sa lupa. Iisipin ng tao na nilikha ng Diyos mula sa alabok, mula sa lupa, na si Kristo ay namatay ng 3 araw at 3 gabi. Iisipin lamang yun. Haka-haka lamang nila yun. Katulad ng pagkakahaka-haka nila kay Jonah. Ha? Talagang mag-iisip ang tao. Hindi mabubuhay si Jonah dyan. Ha? Lakas ng bagyo. 3 araw, 3 gabi pa sa loob ng tiyan. Walang kain. Patay siya yan. Yun ang iisipin ng tao. Ganon din si Kristo, sabi niya. Iisipin ng tao na mula sa lupa. Tinutukoy niyang lupa, doon tao yun Ha? Sabi niya, ganon ang mangyayari sa kanya. Hindi siya mamamatay. Ha? Kaya nga nung siya ay dumadalangin sa Diyos, sabi niya, Ama ko, hanggat maaari, ilay mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Hindi niya ginusto siyang mamatay. Hindi niya gugustuhin yan. Ha? Kailanman, hindi niya gugustuhin yan. At walang propeta ng Diyos na kung saan, pag dumalangin, ay bibiguin ng Diyos. Ha? Kailanman, ang dakilang propeta ng Diyos, kapag yan ay dumalangin, kailanman ay hindi bibiguin ng Diyos. Higit lalo si Kristo. Hindi niya ginustong mamatay. Ay talaga namang pagbibigyan siya ng Diyos. No po, pagbibigyan talaga siya. Malinaw yan. Bakit? Ano sabi mismo ng kanilang aklat ng Biblia? Ganito po ang pagkakasabi. Ano po? Sa Santiago 5, talatang 16. Alamin natin, anong sabi ng kanilang aklat? No po? Santiago 5, talatang 16. Sabi ng aklat nila, malaki ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Kristo ay matuwid. Nanalangin siya na ayaw niya mapako sa krus, ayaw niya mamatay, ayaw niya maghirap. Ang sabi ng kanilang Biblia, maningas pakikinggan ang dalangin ng isang taong matuwid. See? Yun po yan. Mamaya, sa huling tingting natin, alamin natin, pinakinggan kaya si Kristo sa kanyang dalangin, huwag siyang maipako sa krus. Mamatay na 3 araw at muling mabuhay. Alamin natin kung pinakinggan siya ng Diyos. Kung namatay siya, iniligtas kaya siya, o tuluyan siyang pinabayaan ng Diyos. Alamin natin mamaya sa huling tindig po ng inyong lingkod. Ngayon cross-examination, hindi ko natatapusin yung 2 minutong yan na natitirang tingting na yan. Hintayin ko na yung cross 5 minutes na cross kagad. Pastor, cross 5 minutes.
5 minutes, Pastor, ha? Cross-examination. Kapatid, meron bang nakalagay sa Quran na at saan doon, anong chapter, na hindi ginusto ni Jesus na siya may pako? Malinaw po sa aming banal na Quran, Pastor, na si Kristo po, ang banal na Quran po kasi ay salita ng Allah. Wala po ditong salita si Kristo. Ano po? Para malaman nyo, sinabi ng Allah, si Kristo po ay kanyang iniligtas mula sa kamatayan sa pagkapako sa krus. Kaya po, kung po sa salita ni Kristo, wala pong salita si Kristo dito sa banal na Quran. Kasi po, kumpletong salita ng Allah ito eh. Paano po ang pagligtas na ginawa po ng Allah? Ganito po ang binabanggit sa banaming Quran. Sa talatang Kabanata 5 po. Ano po? O Kabanata 4 na lang. Pwede po na yan sa Kabanata 4. Pwede na yan. Maraming talata po kasi tayong pwedeng gamitin. Sa 157 po na verse, ito po ang pagkakasabi. Okay. Ito po. Tulad na sinabi ko sa inyo kanina, ito pagkakasabi ng Diyos. Sa 157 po, ano po? At kanilang ipinagyayabang na napatay namin si Jesus Christ, anak ni Maria, ang mensahero ng Diyos. Tunay na hindi nila ito napatay o naipako man sa krus. Ngunit ang ginawa ko sa kanila, pinalitan ko ito ng ibang muka na katulad ng muka ni Kristo. Sapagkat ako ang may kagagawa ng lahat ng bagay, ako ang nagpapainog ng sanglibutan. Ako ang sa aking lahat ang kaganapan. At siya'y aking iniakyat mula sa kalangitan. Tunay, ako lamang ang nakakaalam at wala ng iba pa. Sabi ng dakilang tagapagligtas. Yun po, Pastor, ang nakalagay sa aming banal na Quran. Meron po bang tinutukoy na ipinalit sa kanya? Opo, meron. Sino po? Ano po? Eh, kung sino po yun, siya lamang din po ang nakakasabi, siya lamang po ang nakakaalam. Ang bagay, sapagkat yun po ang plano niya. Eh, ang mahalaga po, hindi po kami naniniwala na si Kristo po ay naipako sa krus. Ito po, hindi siya namatay at muling nabuhay ayon po sa aming banal na Quran. Ang masakit nga po ngayon, ang pagtatalunan natin kasi, yung paniniwala mo ngayon ayon sa Biblia. Ang Biblia mo kasi, yung hawak mo ngayon, na naniniwala ka na si Kristo ay naipako sa krus. Eh, ang magiging problema ko lang naman, patutunayan ko sa iyo na maging dyan sa Biblia mo, nagsasabi na si Kristo ay hindi naipako sa krus. Kasi dito sa Quran, wala nang problema, Pastor. Wala na po, Reverend. Sa Biblia lang natin may problema. Okay. Sa huling tindig, tatayo ang ating ustad. Teka, pangalawang tindig muna pala si Reverend. I'm sorry. Reverend, kayo naman uli. "15 minutes po yan, 15 minutes. Hello. Babasa po ako ng talata sa Matthew. Chapter 27. Ang pamagat po ay the burial of Jesus Christ. Ang sabi po dito, as evening approached, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be given to him. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite to the tomb. The next day, the one after preparation day, the chief priests and the Pharisees went to Pilate. Sir, they said, we remember that while he was still alive,
that